Bilang na raw ang araw ng mga tomador dahil kapag naisabatas ang isang panukalang isinusulong sa Kongreso, mareregulate na ang pagbebenta ng alak maging ang mga lugar kung saan pwedeng mag-inuman. Live mula sa Quezon City, si JP Soriano may paandar. Jessica, narito tayo ngayon sa isang restaurant bar sa Quezon City kung saan narito at nag-unwind ika nga yung ilan natin sa mga kababayan, lalo na umuulan at pagkatapos ng trabaho. Dahil pangkaraniwan naman, Jessica, para sa ating ilang kababayan yung ika nga syumat at tumagay ng kaunti. Pero ayon sa mga eksperto, may tuturing daw na ika nga alcoholic na ang isang tao kung siya ay palagian ng hinahanap ang pag-inom ng alak nang wala sa lugar at kung ito ay nakakaapekto na sa kanyang pagkatao, sa kanyang trabaho, lalong-lalo na sa kanyang kaligtasan. Narito ang report. Ang bugbugan sa isang videoke bar sa Maynila matapos magkapikunan. Ilan lamang sa mga away na nauwi sa sakitan. Ang mga sangkot, mga sinapian daw ng espiritu ng alak. Kilalang mahilig uminom ang grupong ito ng mga perna. Gano'n kayo kadalas uminom? Minsan pag may sponsor, araw-araw. At kapag nalasing na, itsura nila pag nalasing ko. Medyo, paano yun? Nakayukong yan. Kaya ganun-ganon. Bali ang leg. Meron nakaupo dyan, nahuhulog. Ipapanik uli. Hindi raw sila lasenggo, pero wag na raw itanong sa mga misis nila. Oh, diyan ka na lang. Lagi ka lang sa opisina mo. Ayon sa Department of Health, ang labis na pagtoma posibleng mauwi sa iba't ibang sakit na kalaunay pwedeng ikamatay. Ayon naman sa PNP, maraming aksidente at krimen ang nangyari dahil sa sobrang pag-inom ng mga taong sangkot. Ang mga ito pwede daw maiwasan kapag naisabatas na ang House Bill 4737 o ang National Alcoholism Prevention and Control Program. Kasi nga po, may katwiran naman po, may basihan yung naging premise ng batas sa maraming krimen ay nagaganap din na dahil sa sobrang paggamit ng mga ganitong substances tulad ng alcohol. Sa panukala, uutusan ng DOH na magbigay ng mga impormasyon sa publiko kaugnay ng epekto ng labis na pag-inom. Gagawa rin daw ng mga patakaran para i-regulate ang pagbebenta ng alak at paglalagay ng mga lugar kung saan pwedeng uminom. At ang pagkakaroon ng programa ng DOH para i-rehabilitate at gamutin ang mga mapapatunayang alcoholic. Ilang pamilya na ang naapektuhan, ilang pamilya na ang nasira dahil sa panginginom, ilang tao na ang namatay ng maaga dahil sa pagiinom, ilang pera na ang nalustay dahil sa panginginom. So ang gusto lang sabihin po natin dito ay ito po ay isang sakit na nandyan sa atin na hindi natin pinapansin. Wala pang programa ang DOH para i-rehabilitate ang mga lasenggo o alcoholic. Kaya bukas daw ang DOH na pag-aralan at pag-usapan ang nasabing panukalang batas. Ayon sa DOH, masasabing alcoholic ang isang tao kung hinahanap-hanap na nito ang pag-inom ng alak nang wala na sa lugar at araw-araw na kung umiinom at nalalasing at nakakaapekto na sa buhay ang palagiang bisyo. Kasi yung pag-rationalize mo sa isang bagay, bumabagal eh. So may tendency like, sometimes yung iba nagawa ng action and after doing the actions, saka lang nila mapaprocess yung ginawa nila, makikita mo mapapaupo na lang sa sulok na parang magsisisi ba't nila nagawa yun. Kasi mas mabagal yung mga signal sa utak natin. Nagtanong kami kung sang-ayon bang ilan na maaprubahan ang naturang panukala. Nagpapalitan ng mukha, eka nga. Nagpambuno, eka nga. Kasi malasing na, hindi naman kontrol eh. Kaya mas maganda na rin yung panukala ng bagong batas na yan na bawas-bawasan natin. Mas maganda yun. Jessica, ang sinasabi ng may akda ng panukalang batas na ito na seryosong usapin ang alcoholism at ang sakit na pagiging alcoholic ay dapat i-recognize para ito ay mapag-usapan at magawa ng paraan at matulungan sila ng ating gobyerno. At ang sinasabi ng panukalang batas na kung sakaling ito ay maging batas, ang mga budget daw na kukunin dito ay dapat manggaling sa mga nakukuha sa Sentax. Jessica? Alam mo, JP, maganda yung intensyon ng batas na yan, pero pihado ang isang argumento laban dyan eh. Pati ba naman yung pag-inom, panghihimasukan pa ng Estado. Kailangan pa bang idikta kung hanggang ilang bote ang dapat lang iniinom?
Jessica, sinasabi naman ng may akda ng panukalang batas na ito ay nagawa na sa sigarilyo na aprubahan na nga, taging batas na nga yung graphic warning at yung mga kumbaga ginawang patakaran ng gobyerno para maprotektahan yung ating mga kababayan sa paninigarilyo. Bakit hindi raw ito pwedeng gawin sa pag-inom ng alak na according to studies daw, research studies, ay may malaking epekto rin talaga sa kalusugan at may malaking epekto rin sa safety ng ating mga kababayan. Katunayan, sa kanilang pag-aaral, napakaraming car accidents daw ang natatala dahil under the influence of alcohol ang mga sangkot dito. Jessica. Kung sa bagay, maganda yung puntos na yan. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano, at sa iyong paandar.